Ito, mga kababayan, meron tayong video dito na kung saan nagsasalita nga sa interview ni Karen Davila, si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, na kung saan ang sabi nga dito, mga kababayan, ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, na kung gusto talaga ni Bato at kung mahal talaga ni Bato si PRRD, ay dapat akuhin niya lahat yung naturang kaso sa ICC. Kasi actually mga kababayan, darating ang panahon dito na mismong DDS ang magsuplong kay Bato para lang mapauwi si Digong. Totoo yan mga kababayan. Kasi according ngayon kay CG Sereno or Chief Justice Sereno, ex-Chief Justice, isa ito sa tulay or susi para makauwi si Digong. Sa mga DDS dyan na nagsisigawan, na pauwiin si Digong, ang isigaw nyo po ay sumuko na si Bato. Si Bato lang daw di umano ang susi para makauwi si Tatay Digong ninyo. Akuhin lang ni Bato ang kaso sa ICC kasi si Digong lang naman ang commander, si Bato naman ang kumilos. So, kung ano man ang utos, yun ang ginawa. Wala namang problema yung nag-utos. Kasi, ang utos kasi ni Digong, good intention yon. Ang mali doon, bad implementation ni Bato. Kaya si Bato daw po talaga dapat ang sasalo lahat. O, doon na tayo sa kasong madamay si Digong. Dawit si Digong kasi siya ang nag-command. Siya ang commander-in-chief. Siya yung nag-utos. Pero tama naman, kung para kay Digong tama ang kanyang pag-utos na, sino ba naman mga kababayan matutuwa na mag-addict? Yeah? Sino ba naman ang matutuwa na maraming addict, maraming bangag, maraming trililing, yeah? Maraming mga lutang, 'di ba? So, kung ikaw ang pinuno ng Pilipinas, hindi mo naman po siguro gustuhin yung maging ganon, yung mga sambayan ng Pilipino, yung mga kabataan, lalo na sa mga kabataan. So, nagpapa-implement ka ng ganong batas na hulihin, patayin kung hindi sumunod at arestuhin kung mahuli. Ngunit mga kababayan, ako para sa akin, tama ang pag-command ni Digong, mga kababayan. Hindi ako against doon sa war on drugs ni Digong. Tama yun. Kahit sino po ang tanungin ninyo, tama po yun. Makikipag-away talaga ako kung sabihin ninyong hindi tama yun. Tama ang kanyang war on drugs campaign. Totoo yan, mga kababayan. Kahit pa loyalista ka at sabihin mong hindi tama, makikipagtalo talaga ako sa'yo. Tama ang command ni Digong na war on drugs. Kasi hindi po talaga maganda, mga kababayan. Hindi po talaga maganda na ma-addict. Ang pag-a-addict, mga kababayan, ang pagsasyabu, pagdudroga, hindi po talaga nakakabuti. Alam po natin yan, hindi pa si Digong presidente, marami na pong buhay ang nasisira. Marami na pong buhay ang nagwatak-watak dahil sa droga. So, ganun, walang masama, mga kababayan, na mag-command or mag-demand si Digong ng war on drugs. Good implementation yon. Good command but wrong implementation. Good intention yon, mga kababayan. Tama yun. Alam nyo, sa totoo lang sabihin ko sa inyo, simula nung pina-command at pinautos ni Digong yan, mga kababayan, talagang ang dami po talagang nawalang addict. Talaga pong matakot po talaga yung mga snatcher, mga kawatan, mga addict. Hindi po natin yan maitanggi. Mga kababayan. Ang pagkakamali lang doon, yung pag-implement Di ba? Yung pag-implement lang talaga, mga kababayan, ang mali. Si Digong walang mali doon. Hindi niya intention yun na magkaganon. Ang mali doon yung pag-implement ni Bato. Mga kababayan. So ito po, mga kababayan, ang sabi ni Maria Lourdes Sereno. Ayan, pakinggan po natin mga kababayan. Dapat ba si Senator Bato de la Rosa ay dinggin din sa ICC? Dapat siya ba maaresto siya? Dapat siya talaga pumunta sa ICC. Talagang dapat. Kasi siya ang, if President Duterte gave the instruction and it was carried out, then it is
Senator De La Rosa who should explain to the ICC. Dapat ba si Senator Oh, Bato narinig nyo mga kababayan, gusto kong i-clarify ha. Si Digong nag-utos. Once na inutos ni Digong yan, hindi na po kargo ni Digong ang trabaho ni Bato. Kung ang utos ni Digong arestuhin ang adik, itigil ang droga, patayin kung manlaban, walang mali doon. Ang mali kasi mga kababayan, ginawang laro ni Bato. Si Bato talaga ang mali dyan. So doon na tayo, dalawa silang managot kasi sila naman dalawa ang nandyan. Ang problema lang kasi mga kababayan, good intention yun. Sa totoo lang mga kababayan, wala po talagang magandang naidulot ang droga. Makikipagtalo talaga ako sa inyo kung sino man kayong magsabing mali ang ginawa ni Digong. Tama yun. Ang mali doon yung pag-implement ni Bato. Nilagyan kasi nila may kota-kota kasi. Nilagyan kasi nila ng ganun. Walang masama mag-utos na itigil ang droga. Kasi nakakasira po talaga, mga kababayan, ang droga sa sambayan ng Pilipino. Ang mali doon yung pag-implement, yung pagtrabaho. So, anong ginawa ni Bato? Ngayon, mga kababayan, ang sabi nga ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, kahit inutos na yun ni Digong, given na yun, utos yun eh. Pero alam ni Bato na nasa kanyang code of conduct, code of ethic, ang maximum tolerance bilang pulis. Hindi ka pwedeng pumatay basta-basta nang walang kalaban-laban. Diba? Kasi si Digong nag-utos lang naman, ang gumalaw si Bato. Diba? Kaya dapat mga kababayan, si Bato talaga lahat ang mababagsakan. So ngayon, ang sabi nga ni Maria Lourdes Sereno, na kung mahal talaga ni Bato si Digong, akuhin niya lahat ng kaso sa ICC. Para makauwi si Digong, di bali na makauwi, tapos sunod araw, mamamatay kasi matanda na eh. Diba? May sakit na, mamamatay na. So, yun ang mga kababayan. Dinaan sa pera kasi. Kaya nga, di ba Sir Kendry, may kuta-kuta kasi. So ngayon mga DDS, ito ang aking ma-advise sa inyo. Hanapin ninyo si Bato kung gusto nyong makauwi si Digong bago mamatay. Hindi po pwede ng tagu-taguan kayo. Yeah? Ma'am Gina Inglet, hello po, and kay Sir Makikwan. No? Hindi po pwede yung, yan? Dalawa silang may kasalanan, dalawa silang may gawa, si Digong lang nagdusa doon. Isali nyo si Bato, hindi pwedeng ganyan. Kung ikaw DDS, tanungin kita. Dalawa kayong may gawa, si Digong lang ang pinarusahan, kumusta naman si Bato? Diba? Yun ang tanong ngayon, mga kababayan. Yun ang tanong ngayon. Diba? Hindi po pwedeng si Digong lang ang magsisi doon at parusahan. Diba? Hindi po pwedeng ganun. Dapat pati si Bato. So, bago man si Bato doon, akuhin niya ang lahat. Bago mamatay si Digong, makauwi. Hindi po, kung ikaw, DDS, tanungin kita, papayag ka ba si Digong lang doon magsakripisyo, si Bato buhay na buhay, malayang malaya, nagtatago-tago lang? Hindi po pwedeng ganyan. Mga kababayan. Ito pa, sunod, sabi ni Maria Lourdes Sereno. Ito pa, yung isa, mga kababayan. Ito. Pakinggan natin. ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, he was calling you a fake Chief Justice. Do you remember? Sinimulan niya ito. Napatawad mo na ba siya? Oo. Talagang, we have to pray for the president, the former president. Ang lakas ng ability niya to talk to the pains of people in the Visayas and in the Mindanao area. So, lesson rin to para sa ating lahat. To what extent have we really reached out to really form a cohesive country? Tayong mga nasa Luzon na nagkaroon ng first access to the capital, education, the stock exchange, the financial headquarters. To what extent did we try to embrace fully those who were outside of Luzon? Did we understand that they were faced with violence every day?
that the insurgency was part of their everyday lives. And so when President Rodrigo Duterte was making the rounds as the mayor of Davao City, he was able to confront the NPAs and stop the Alsamasa in Agdao, etc. The people in Visayas and Mindanao could not forget that. And because he spoke in their language, he belongs to them. They believe. Sabi ni Georgie Ganadillo, paano yan Ken pag makauwi si Digong, babanatan ka na naman mga DDS? Kung makauwi. Diba? Yun lang naman simple yan eh. Kung makauwi at kung susuko si Bato. Diba? Walang DDS makabanat sa akin. Kasi alam nyo sa totoo lang, kung gusto talaga nilang makauwi si Bato, kung gusto nilang makauwi si Bato, magsanib puwersa sila, gamitin nila yung pagiging marites nila, ituro nila kung saan si Bato. Kung gusto nila makauwi si Digong. Ngayon, ang sabi ni Georgie Ganadillo, paano yan Ken kung makauwi si Digong, babanatan ka ng mga DDS? Kung susuko si Bato. Sabi ko nga, magigilit ako ng liig kung makauwi si Digong katapusan this year, sa taong ito. Ano bang katapusan ng taong ito? December 30 o 31. Kung hindi makauwi si Digong December 31, expired ang pagigilit. Kung makauwi man siya tapos abo na, ba't ako magilit? Tangina niya, duraan ko pa siya. Diba? Kaya, sa totoo lang, Kent, bakit di ka kasama sa Malacanang? Ma'am, ulitin ko po. Hindi ko po kasi gawain yung sumama sa mga vloggers. Iba po sila, iba po ako. Ayaw ko po ng ganun. Pwede naman siguro pag may special talaga or importanteng pag-uusapan. Pero yung mga ganun, ma'am, mahirap. Ayaw ko ng ganun. Ayaw ko sumama kung ano man ang mga lakad nila, mga ganun-ganun. Kasi anytime pwede naman akong sumama. Kaso lang hindi kasi pwedeng iiwan yung mga alaga ko dito sa bahay. Marami akong alaga, ma'am. Hindi ko ipagpapalit yung paglakad-lakad doon kung mamatayan ako ng isang alaga. Buhay po ito. Yung kasiyahan anytime nandyan. Pero yung buhay ng alaga, hindi na maibalik. So yun po yun, ma'am. Noon ko pa po yan sinabi. At saka, hindi po talaga ako mahilig lumabas, ma'am. Kasi alam ko pong mainit ang mata sa akin ng mga kawatan, mga sinungaling, alam nyo naman, ng mga politiko. Kaya, ngayon mga kababayan, sa mga DDS dyan, kung talagang gusto nyong makauwi si Digong, isurrender nyo si Bato. Kasi, pwede naman niyang sabihin doon ni Bato, at tatanungin yan si Bato doon lalong-lalo na, nandun na si Garma. Si Garma po ay official state witness, na doon sa ICC kasama ni Las Cañas at ni Matubato. So kumbaga tatlo na ang witness laban kay Digong. Si Las Cañas, si Matubato at si Garma. So tatlo na sila. Kung magiging apat yan si Bato, ang tanong, wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa, mga kababayan, na magiging state witness si Bato kasi nga may ano na siya meron na siyang tawag dito, may warrant na kasi siya na anuhan na siya So hindi lang masyadong nalabas pa ang warrant at this time kasi medyo may inuuna pa ang ICC at ang Interpol, mga kababayan. Kaya hindi lang naman po tayo ang may problema sa ating bansa, katulad kila Bato, marami din po sa ibang bansa. Kung meron tayong Duterte na crimes against humanity sa Pilipinas, meron ding Netanyahu, meron ding Putin, sa ibang bansa, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, yun ang mensahe ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, na kung talagang mahal ni Bato si PRRD nila, akuhin niya lahat. Diba? Kent, bakit di ka nag-attend sa Malacanang? Hindi nga po, Ma'am Net Vlog. Hindi ko po gawahin yung ganun. Gustuhin ko man, marami po akong invitation. Ito i-clarify ko po sa inyo. Marami pong invitation sa akin. Na kapag may mga gala ang mga vloggers, iniimbita nila ako, sabi ko, hindi ako makakasama kasi may mga alaga nga ako. Actually, invited po ako sa Malacanang, kanina. Kasi
opening at saka siyempre nakikita naman nila akong pinagtanggol ko si PBBM, tumulong ako sa government, so imposible namang hindi nila ako napansin. Meron po akong invitation, kaso hindi po ako pumunta. Yun lang po, for the safety na din po. Alam ko namang safe sa Malacanang. Ang problema lang kasi mga kababayan, malayo po ako. Malayo ako. Hindi po pwedeng ganun. 'Di ba? Sobrang layo po. Magagastos ako, mga kababayan. At marami pa po akong kailangang tapusin, no? So yun po yun mga kababayan, yung advice ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno na kung gusto talaga ng mga DDS na makauwi si Digong sa Pilipinas ay isuko nila or sumuko si Bato, akuhin niya, no, ang kaso sa ICC. Yun lang, mga kababayan. Actually, sa mga nagtatanong, Ken, parang wala namang binigkas si Maria Lourdes Sereno na akuhin ni Bato. Ito po, mga kababayan. Ito po ang post ng ABS-CBN, no? Mga kababayan, ito po ang post ng ABS-CBN. So, basahin ko lang po na sinabi mismo ni Maria Lourdes Sereno. May payo si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno kay Senator Bato de la Rosa kung nais niyang mapalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte, he can be a witness for. If he is credible at all, at maganda yun, mapaliwanag niya, the former president will be free. So, if he loves the president so much, he should just accept all the responsibility onto himself. Yun po ang sabi, mga kababayan, ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, no? So, alam naman po natin na si Bato ay isa din sa sangkot doon, so he can be a witness for if it is if he is credible at maganda yung paliwanag niya, then the former president will be free, di ba? So if he loves the president so much, he should just accept all the responsibility onto himself. Di ba? Sa madaling salita, kung gusto talaga na makalaya si Digong, then akuhin ni Bato. Sumuko siya. Akuhin niya lahat ng kaso sa ICC. Di ba? So yun po yun, mga kababayan.